Kung nakilala mo ako 5 taon na ang nakalipas, malamang nakita mo akong palihim na inaalis ang mga rosaryo, estampita, at munting imahe ng mga santo mula sa mga bedside table ng pasyente. Akala ko'y tinutulungan ko sila. Ngayon, may rosaryo ako sa bulsa ng aking uniforme, at gabi-gabi, tumitingala ako sa isang imahe ng mahal na birhen at humihiling ng tulong. Ako si Patricia Hernandez. Nurse ako sa loob ng 23 taon sa isang pampublikong ospital sa Guadalajara. Sa labas ng ospital, isa akong debotong ebangheliko. Dating miyembro ng isang aktibong Baptist congregation kung saan ako'y tumutugtog ng gitara, nagtuturo ng Biblia, at itinuturing na haligi ng pananampalataya. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Ang tatay ko ay ikalawang henerasyong diakono. Ang nanay ko, dating Katoliko pero naligtas na raw pagkatapos ikasal. Lumaki akong may takot sa anumang may kaugnayan sa simbahan Katolika. Walang krus sa bahay. Walang rebulto. Kahit imaheng ng banal na puso ni Jesus, itinuturing naming kasangkapan ng kadiliman. Walang ibang tagapamagitan kundi si Kristo, lagi kong paalala sa sarili kapag may pasyenteng humihiling ng pari. Kapag may nagtanong kung pwedeng magsindi ng kandila sa tabi ng kama ng mahal nila sa buhay, pinapaliwanag kong hindi iyon kailangan. Ma'am, sasabihin ko na may mapagkumbabang tono, ngunit matatag, diretsyo po tayo kay Jesus. Hindi natin kailangan ng sinuman o anumang bagay sa gitna. Isang gabi, may pasyente akong si Aling Esperanza, may terminal cancer. Araw-araw, nakahawak siya sa isang munting imaheng si Maria ng mga remedyo. Tila kinausap niya ito bago matulog, kinakausap na parang buhay. Ayos lang po kayo, Aling Esperanza, tanong ko minsan habang inaayos ang idrip niya. Tinutulungan niya akong hindi matakot, sagot niya, sabay kindat sa imahe. Hindi po siya nakaririnig, sabi ko. Isa lamang po iyang estatwa. Si Kristo po ang tunay na tagapagtanggol. Ngumiti lang siya. Hindi na ako nakipagtalo. Pero sa totoo lang, naiinis ako sa mga ganitong eksena. Sayang, bulong ko sa sarili. Kung alam lang nilang hindi nila kailangang dumaan sa mga imaheng bato. Sa ospital, mahigit 80% ng mga pasyente at kawani ay Katoliko. Minsan, parang mission field ito sa akin. Sagrado ang pagkakataong maibahagi ang tamang ebanghelyo. Sa mga break time, binabasa ko ang Biblia ko. Pag naririnig kong nagro-rosaryo ang mga nurse sa chapel, nagdadasal ako para sa kanila, hindi kasama nila, kundi para sila'y maliwanagan. Lunes hanggang Biyernes, tumatakbo ang buhay ko sa pagitan ng pagturo sa simbahan at pagtrabaho sa ospital. Sabado ng gabi, nag-ensayo ako para sa worship team. Linggo, buong araw sa church, Sunday school, chore, youth ministry. Walang espasyo sa puso ko para sa idolatria. At higit sa lahat kay Maria. Pero alam niyo ba kung saan nagsimulang mabasag ang lahat ng ito? Isang gabi ng Disyembre. 2:30 ng umaga. Emergency room. Ambulansya. Isang 7 taong gulang na bata, walang malay. Dugong-dugo. Putol ang braso. Umiiyak ang nanay. At sa kamay niya may hawak siyang imahe ng mahal na Birhen ng Guadalupe. Nagpanik ang mga doktor. Tumakbo ang mga nurse. Nagsimula ang CR. Ako? Napatingin ako sa nanay. Tinitigan ko ang pagkapit niya sa imaheng iyon. Walang drama. Walang palabas. Isang simpleng dasal sa gitna ng kaguluhan. Birheng Maria, anak ko, tulungan mo kami. Bumalik ako sa reality nang marinig ang tinig ng doktor, code red, internal bleeding. Possible brain trauma. Lumapit ako para tumulong sa mga wire at monitor. Pero hindi ko maalis sa isip ang tanong, bakit siya hindi umiiyak sa Diyos mismo? Bakit sa kanya, kay Maria? Sinundan iyon ng isa pang tanong, bakit ako, na halos 3 dekada ng nananampalataya, biglang nakaramdam ng tahimik na kaba? Tinapos namin ang operasyon. Halos 2 oras. Lahat ay ginawa. Pero sa dulo, lumabas ang Chief Surgeon, Hernandez. Matigas ang mukha niya. Diretso sa nanay. Ginawa na po namin ang lahat. Pero ang utak po ng anak niyo hindi na kayang mabuhay. Kailangan na po nating tanggalin ang life support. Doon na bumagsak si Aling Magdalena. Sa sahig. Sa harap ng lahat.
Nakayakap sa imaheng iyon na, sa loob ng 15 taon, ay tinitignan ko bilang isang kasangkapan ng kamalian. Berhen, huwag, iyak niya. Nanay ka rin. Huwag mong kunin ang anak ko. Ikaw ang ina ni Jesus, tulungan mo akong hindi mabaliw. Nakatayo lang ako, hindi makagalaw. Alam kong ang tamang gawin ay lapitan siya at sabihin, pwede po kayong manalangin kay Kristo ngayon. Pero ang totoo, hindi ko na kayang bigkasin yon. Bakit? Hindi ko alam. Bigla, lahat ng dating malinaw ay naging malabo. Ang lahat ng tiyak ay naging tanong. At doon ko naisip, habang nakatayo sa gilid ng AC, sa harap ng isang batang halos wala ng buhay, at ng isang inang nagmamakaawa sa isang imaheng kahoy. Ito na ba ang simula ng isang bagay na hindi ko kayang kontrolin? 2:30 ng madaling araw. Nakaidlip ako saglit sa nurse station nang biglang may umalingaw-ngaw na tunog sa radyo. Trauma incoming. Bata. Male, 7 years old. Atropelado. Multiple injuries. 2 minutes. Tumayo ako agad. Tila may bumugaw sa antok ko nang marinig ko ang salitang, bata. Palaging may ibang bigat kapag bata ang pasyente. Bumukas ang pinto ng EHA. Sumabog ang liwanag ng pulang ilaw ng ambulansya sa loob ng silid. Dumagundong ang mga yapak ng mga paramedic habang hinihila ang stretcher. Sa ibabaw nito, isang katawan ng bata, duguan, walang malay. May benda sa ulo. Walang saplot sa paa. Pangalan, sigaw ng receptionist. Miguel Angel Ramirez. 7 taong gulang. Nahagip ng kotse habang tumatawid. Runaway driver. Pagkarinig ko sa pangalan, bumuntong hininga ako at agad lumapit. Tinapik ko ang isang intern. Vitals. Bumababa. Is 70 paghahati 30. Pulse steady. Pupil sluggish. Possible skull fracture. Hinila ko ang EE's leads at inilagay sa dibdib ng bata. Walang reaksyon. Halos walang brain activity. Tila normal lang ang lahat o masyadong pamilyar. Ganitong-ganito ang eksenang nakikita namin sa mga oras ng kagipitan. Wala pa akong nararamdaman hanggang sa may pumasok. Isang babae, mga 50 anyos, nangangatog ang tuhod, hawak ang isang maliit na kahoy na rebulto ng Birheng Guadalupe. Tila ba nakadikit iyon sa dibdib niya, parang hindi niya kayang bumitaw. Magdalena Ramirez po ako, ina ng bata, sabi niya sa pagitan ng hikbi. Agad siyang sinabayan ng isa pang nurse papunta sa waiting area, pero hindi ko mapigilan ang mapatingin sa kanya. Hindi sa imahe ang atensyon ko napunta, kundi sa kanyang mukha. Walang galit, walang paninisi, puro dasal. Parang may kausap siyang hindi ko nakikita. Berhen, bulong niya. Kung kailan mo kinuha ang anak mo, noon pa dapat. Pero ngayon? Ngayon na siya lang ang meron ako. Tulungan mo ako. Hindi ako Katoliko. At sa puntong iyon, hindi ko pa rin iniisip na may bisa ang mga sinasabi niya. Pero may kakaiba. Hindi ko may paliwanag. Sa operating room, pumasok na ang mga doktor. Ako ang in charge sa monitoring. Craniectomy. Internal bleeding. Possible aortic rupture, sabi ni Hernandez, ang chief neuro. We'll do what we can. Pero sabihin niyo na sa nanay. Huwag na umasa. Tumango ako. Kasabay ng tunog ng suction at beeping ng makina, naririnig ko pa rin sa isip ko ang tinig ng babae, yung dasal niya. Parang nakatatak. Parang hindi ko mabura. 1 oras. 2. Halos hindi gumagalaw ang linya sa monitor. Flat. Walang sign ng life sa brain activity. Tapusin na natin, bulong ng isang resident. Lumabas si Hernandez. Hawak ang surgical cap, pawis na pawis. Ginawa na namin ang lahat. Pero wala na. Brainstem damage. Permanent. Irreversible. Hindi na siya magigising. Pagbalik ko sa station, nakita ko si Donna Magdalena sa sulok. Nakaupo, yakap pa rin ang Birhen. Umiiyak, hindi lang iyak na naririnig mo, kundi yung tipo ng sigaw na dumarating mula sa sikmura. Nangako ako sa sarili, kakausapin ko siya. Sasabihin ko ang katotohanan. Wala nang silbi ang rebultong yan. Dapat kay Jesus siya lumapit. Lumapit ako. Senora, sabay hawak ko sa balikat niya. Pero wala akong nasabi. Ang lalamunan ko parang may humarang. Tumingin siya sa akin, namumugto ang mata.
Ma'am, pwede po ba bago nila tanggalin sa makina ang anak ko pwede bang makita ko siya? Bitbit ang birhen ko. Gusto ko lang makita niya kami bago. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin. Hindi ko alam kung ang pagod, ang awa, o ang tinig ng dasal niya kanina. Tumango ako. Sige po. Samahan ko kayo. Tahimik naming tinungo ang iye. Pumasok kami sa room 7. Nasa kama si Miguel Angel. Walang galaw. Nakakabit sa ventilator. Sa monitor, halos tuwid ang linya ng iye. Lumapit si Donna Magdalena. Kinuha niya ang maliit na rebulto mula sa bag dahan-dahang inilagay sa dibdib ng anak niya. Hinawakan ang malamig na kamay ng bata. Virgencita, bulong niya. Ito ang anak ko. Ang huling alaala ng asawa kong patay na. Ikaw na may alam ng sakit ng ina sa ilalim ng krus, alam mo kung gaano kasakit ito. Kung kalooban ng Diyos, kunin mo siya. Pero kung kaya pa isama mo siya sa panalangin mo. Tulungan mo siyang bumalik. Ako? Wala akong nagawa kundi tumayo sa gilid at bantayan ang monitor. Walang galaw. Hanggang sa may narinig akong kakaibang tunog. Beep. Isang beep na mas malakas. Tumingin ako sa screen. May reading. Maliit. Pero malinaw. Brain activity. Paunti-unti. Nagkakaroon ng pattern. Patricia, sigaw ng resident. Come here. Check this out. Lapit ang lahat. Biglang umilaw ang screen. Oxygen levels, umaangat. Heart rate, regular. At doon niya binuksan ang mata. Walang sakit. Walang pangingisay. Isang mahinang, malinaw na tinig. Mama ni. Tumigil ang lahat. Walang huminga. Parang ang buong ying ay naging simbahan. Mama, nakita ko yung babae. Maganda siya. Sabi niya hindi ko pa oras. Babalik ako kay mama. Bumagsak si Donna Magdalena sa tabi ng kama. Umiiyak. Paulit-ulit, salamat ni. Ako? Hindi pa rin makagalaw. Wala akong masabi. Ilang beses ko nang nakita ang recovery. Pero ganito. Sa ganitong kondisyon. Hindi. Hindi ito normal. At doon, sa gitna ng tunog ng monitor at ng halakhak ng isang batang dapat ay patay na unti-unting gumuhit sa isip ko ang tanong. Paano kung hindi ako tama? Paano kung may hindi ako naiintindihan? Ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang milagro. Hindi ang pagmulat ng mga mata ni Miguel Angel. Hindi ang kanyang mahinang boses na nagsabing, Mama, hindi rin ang biglang sigla ng mga makina na dati ipatay. Ang pinakamasakit, yung pakiramdam na sa sandaling iyon wala akong maisagot. Lumalakad ako pa uwi mula sa shift na yon na para bang may sumabog sa loob ko. Tumigil ako sa gitna ng parking lot, hinawakan ang manibela ng kotse ko at napatingala. Panginoon, bulong ko. Ano yon? Ano yon talaga? Kinabukasan, maaga pa lang, bukas na agad ang Biblia ko. Lumang kopya, minarkahan sa lahat ng bersikulong ginagamit ko sa pag-evangelize ng mga Katoliko. 1 Timoteo 2:5. Exodo 20:4. Juan 14:6. Pero sa lahat ng iyon walang sagot. Walang bersikulo ang nakapagpaliwanag kung paanong ang batang halos patay na tinatakan na ng medical report bilang hopeless, ay bigla na lang bumangon pagkatapos ng dasal ng isang ina sa isang estatwa. Kinuha ko ang aking spiral notebook, yung asul, punang notes mula sa Desenmascarando el Error Católico Romano. Pinagpuyatan ko yon. Nilaklak kong parang tubig ang mga turo ng aming pastor. Lahat ng quote ni Alexander Hislop, lahat ng paliwanag kung bakit daw si Maria ay reinkarnasyon lang ng mga paganong diyosa. Lahat ng yon tila bula. Parang papel sa ulan. Hindi matibay sa harap ng isang bata na bumangon mula sa kamatayan. Naging tahimik ako sa mga sumunod na araw. Kapag tinatanong ako ng ibang nurse kung okay lang ako, tango lang ang sagot ko. Patricia, may sakit ka ba? Hindi. Medyo pagod lang. Pero sa loob-loob ko, bumabagyo. Kaya nilapitan ko si A.R. Hernandez sa pantry. Nagkakape siya, tulad ng nakagawian. Pinaupo ko ang sarili ko sa tabi niya. Dok, simula ko. Tungkol kay Miguel Angel gusto ko lang tanungin. Ikaw, bilang doktor, anong tingin mo sa nangyari? Tumingin siya sa tasa niya.
Hindi ka agad sumagot. Tila ba iniipon ang mga salitang hindi niya sanay gamitin. Patricia, anya. 25 taon na akong neuro. Nakakita na ako ng lahat ng uri ng trauma. Pero iyon ang unang beses na napaisip ako kung may mas mataas na puwersang gumalaw. Napasinghap ako. Hindi ako relihiyoso, patuloy niya. Pero hindi iyon kaya ipaliwanag ng siyensya. Hindi sa ngayon. Baka hindi kailanman. Tumango ako. Wala na akong masabi. Pagbalik ko sa nurse station, tahimik kong minatyagan ang kapilya sa 3 floor. Nandoon sina Mara Elena, Guadalupe at Carmen, mga kasamahan kong Katoliko, nakaluhod, tahimik, nagrorosaryo. Dati, kapag nakikita ko yon, automatic, repetitious prayer, walang kabuluhan. Pero ngayon, ibang-iba. Parang kalmadong pag-uusap. Hindi palamuti. Hindi drama. Pagbalik ko sa apartment, humugot ako ng hangin at inilabas lahat ng lumang aklat ko. The Two Babylons. Roman Catholicism. Mga notes ko sa apologetics. Pinag-aralan ko lahat muli, hindi para gamitin laban sa iba, kundi para hanapin kung bakit hindi ko kayang maintindihan ang naranasan ko. Pero wala. Puro argumento. Puro depensa. Walang paliwanag para sa isang panalangin na binuhay ang isang bata. Ilang gabi, hindi ako makatulog. Pumapasok ako sa ospital na parang multo. Tahimik. Wala sa sarili. Tuloy ang trabaho, pero hindi na ako buo. Hanggang sa isang hapon, habang papasok sa ward, may nakasalubong akong babae. Patricia! Nakauwi ka na pala, si Carmen, mumingiti. Gusto mo bang samahan kaming magdasal mamaya? Napatingin ako. Gusto kong tumanggi. Gusto kong magsabing hindi salamat. Pero imbes. Baka sumilip lang ako sandali, bulong ko. At hindi ko alam kung bakit. Pagkatapos ng shift ko, hindi ako dumiretso sa bahay. Pumunta ako sa pediatric ward. May narinig akong mga tunog ng laruan. Mga tunog na hindi dapat naririnig ko dahil dapat wala na si Miguel Angel. Pero nandoon siya. Nakaupo. Maliksi. Nakangiti. May hawak na toy car. Tumigil siya nang makita ako. Hi, Ate Patricia, bati niya. Ay hello, anak. Kamusta ka? Ngumiti siya. Masaya po. Sabi ng doktor makakauwi na raw ako sa Sabado. Kumurot ang puso ko. Nakakatuwa naman. Ang galing mo, ha? Tahimik. Hanggang sa bigla kong naisip. Anak, may itatanong ako, ha? Tumango siya. Noong tulog ka pa. Yung matagal, may naalala ka ba? Tumingin siya sa akin. Hindi siya agad sumagot. Pero ang mga mata niya seryoso. Hindi parang bata. Parang may bigat. Parang madilim po. Parang gabi. Walang ingay. Napalunok ako. Tapos, tanong ko. May ilaw po. Tapos may babae. Maganda. Mabango. Nakadamit na parang bulaklak. Sabi niya, anak, hindi mo pa oras. Balik ka muna kay mama. Tahimik ako. Ano nang sabi niya pa, tanong ko, halos pabulong. Sabi niya siya raw ang nanay ni Jesus. Sabi niya pinakiusap daw siya ni mama. At mahal daw ako ni Jesus. Hindi ko alam kung paano huminga noon. Parang piniga ang dibdib ko. Tiningnan ko ang kamay niyang may hawak na maliit na imahe. Yung nakita mong babae, ganito ba itsura niya? Tanong ko, sabay turo sa imahe ng Guadalupe. Ngumiti siya. Opo. Siya po yun. Tumigil ang oras. Ako, nasanay sa mga paliwanag, sa lohika, sa doktrina, wala akong maisagot sa isang bata na may mata ng katotohanan. Sa gabing yon, sa kotse ko pa uwi, nanginginig ang kamay ko habang nagmamaneho. At sa huling sulyap ko sa rearview mirror, parang nakita ko roon ang sarili kong hindi ko na makilala. Nanaginip ako, sabi ni Miguel Angel habang hawak ang kanyang toy car, ng isang napakagandang babae. Nakahawak ako sa side rail ng kama. Napalunok ako. Anong sabi niya sa'yo? Tanong ko, pilit panatilihin ang tono ng boses kong profesional, kahit alam kong hindi ko na kayang itago ang panginginig ng loob ko. Sinabi po niya na siya raw ang nanay ni Jesus. At hindi ko pa raw oras para sumama sa kanila. Sabi niya, kailangan pa raw ako ni mama. Tumigil siya sandali.
Tumingin diretsyo sa akin. Tapos, hinawakan po niya yung ulo ko. Biglang nawala yung sakit. Naramdaman ko lang po parang may nagyakap sa akin. Hindi ko alam kung kailan ako huling nawalan ng kontrol sa sarili kong mukha. Ramdam ko na lang ang patak ng luha ko sa cheekbone at mabilis ko iyong pinunasan, kunyari pagod lang. Napahawak ako sa tagiliran ng kama. Wala akong maisip. Walang rebuke. Walang paliwanag. Walang bersikulo. Paglabas ko ng kwarto, diretsyo ako sa fire exit. Umupo ako sa hagdan. Huminga ng malalim. Nanay ni Jesus, hindi pa oras na wala ang sakit. Hindi ko na alam kung nasaan ang linya ng sobra na. Kasi parang lumampas na kami roon. Kinabukasan, habang naglalakad ako papunta sa station, nasalubong ko si Donna Magdalena. May hawak siyang isang supot ng pandiduls. Enfermera Patricia, sabi niya, sabay hawak sa kamay ko, salamat po sa lahat. Salamat sa pagpapapasok sa akin kay Miguel noong gabi na yon. Umiti ako. Mahinang tango lang ang nasagot ko. Alam ko pong hindi kayo naniniwala sa Birhen, dagdag niya. Pero pinayagan niyo pa rin akong dalhin siya sa anak ko. Hindi ko po yon makakalimutan. Hindi ko alam kung ano ang mas mahirap, yung pagpigil ko sa sariling magpaliwanag o yung pagsang-ayon ko sa loob ng puso ko. Tumango ako. Wala po yon. Karapatan niyo bilang ina. Pero sa loob-loob ko, parang gusto kong tanungin siya, ano ng klaseng pananampalataya yon? Paano naging ganoon kalalim ang tiwala niya sa isang babae sa isang rebulto? Pag-uwi ko sa apartment, binuksan ko muli ang Biblia ko, pero sa unang pagkakataon, hindi para humanap ng anti-Catholic defense. Sa halip, binasa ko ang unang kabanata ng Ebanghelyo ni Lucas. Doon ko muling nabasa ang mga salitang iyon. Dios te salve, Mara, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, didindi que la madre de mi Señor venga y visitam. Tila ngayon ko lang sila nabasa. At ang pinakamalakas na tumama. Ang Magnificat. In grandis may alma al Señor desde ahora mi la marn bienaventurada todas las generations. Napapikit ako. Lahat ng henerasyon raw ay tatawagin siyang pinagpala. Lahat. Pati ako. Pati kaming mga protestante. Hindi ko alam ang sagot. Pero alam kong kailangan kong sumubok. Nang linggo ng umaga, sa halip na tumungo sa Baptist Church namin, dumiretso ako sa isang simbahan sa gilid ng plaza. Mula sa labas, simpleng-simpleng gusali lang. Walang ingranding kampanaryo, pero may maliliit na banderitas na parang may pista. Huminga ako ng malalim. At pumasok. Hindi ko may paliwanag ang pakiramdam. Parang may bumabalot sa loob. Tahimik. Hindi show. Hindi performance. May katahimikan na may bigat. Parang may presensyang hindi ko pa naramdaman dati. Tahimik ang mga tao. Hindi nakikipagkape. Hindi nag-uusap sa cellphone. Nakaluhod. Nagdarasal. Umupo ako sa isang sulok. Hindi ako nagpakilala. Hindi ako sumagot sa mga tugon. Nanood lang ako. Dumating ang pari. Nag-umpisa ang misa. Habang binabasa ang ebanghelyo, tumayo ang buong kongregasyon, sabay-sabay. Walang nagyaya. Walang tanungan. Parang instinct. Pagdating sa homilya, simpleng paliwanag lang ng pari. Walang sigawan. Walang performance. Pero may laman. May bigat. Pero ang hindi ko malilimutan, ang konsagrasin. Nang tinaas ng pari ang hostya, sabay-sabay na lumuhod ang mga tao. Napatigil ako. Tumingin ako sa paligid. Hindi ito drama. Hindi ito ritual lang. May isang bagay na totoo sa katahimikan. At doon, habang hawak ng pari ang maliit na piraso ng tinapay, sinabi niya ang mga salitang iyon. Tumadlakam todos di pork esto es my cuerpo. At parang bigla na lang akong umiyak. Walang tunog. Pero tuloy-tuloy. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung para saan. Pero ang alam ko, may ibang presensya roon. Hindi ito ordinaryong tinapay. Hindi ito simbolo lang. Hindi ito acting. Sa loob ng maraming taon, sinabi ko sa sarili ko na ang Eukaristya ay isang kasinungalingan, isang imbento ng simbahan. Pero sa sandaling iyon, alam kong mali ako. Tumayo ako pagkaraan ng misa, nanginginig ang tuhod.
Hindi pa ako handang lumapit sa komunyon. Pero alam kong may kumilos sa akin. Habang lumalabas ako ng simbahan, may lumapit na matandang babae. May suot na belo. Maamo ang mukha. "Taga rito ka ba, Hija?" tanong niya. Umiti ako. "Ngayon lang po ako pumasok dito. Hindi po ako Katoliko." Umiti siya at hinawakan ang kamay ko. "Hindi bale. Ang mahal na ina, matagal ka na niyang hinihintay." Hindi ko na siya natanong kung sino siya. Hindi ko na nalamang pangalan niya. Pero ang tinig niya, parang matagal ko nang naririnig sa panaginip. Alam kong may mga desisyong walang balikan. Yung tipong isang salita lang ang bitawan mo at hindi mo na mababalik ang dati mong mundo. Walang rewind. Walang bawi. At isang Lunes ng gabi, naupo ako sa harap ng pintuan ng opisina ni Pastor Samuel. Sa hallway ng simbahan, tahimik ang lahat. Sa loob, alam kong may mangyayaring hindi ko na maikakaila pagkatapos. "Pasok," tawag niya nang kumatok ako. Binuksan ko ang pinto. Pamilyar ang lahat, bookshelf na puno ng apologetics, whiteboard na may nakasulat na sermon outline, at yung lumang upuan sa sulok kung saan ako umiyak noong unang beses akong tumanggap kay Kristo. Pero mayong gabi, hindi ako sigurado kung may lugar pa ako roon. "Kamusta ka, Hermana Patricia?" tanong niya. "Matagal-tagal ka ring hindi nagsasalita sa testimony time. May pinagdadaanan ka ba?" "Pastor," sagot ko. "Kailangan ko pong sabihin ang isang bagay. At baka hindi niyo magustuhan." Tumango siya. "Sabihin mo lang, Hija." Humina ako ng malalim. Nandoon po ako nung gabing dinala si Miguel Angel sa ospital. Yung batang na aksidente. Ngumiti siya. Narinig ko nga. Miracle daw. "Pastor," halos pabulong ang boses ko, nandoon ako nung nangyari. At nakita ko ang lahat. Yung nanay ng bata na nalangin sa Birheng Maria. At pagkatapos nun, bumalik sa buhay yung bata. Hindi siya kumibo. Tinitigan lang niya ako. Simula po noon, hindi na ako mapalagay. Hindi ko na alam kung tama lahat ng itinuro natin tungkol sa Katoliko. Nagpunta ako sa misa. Nagbasa ako ng Lucas. At simula noon, para bang may bumubukas na pinto sa loob ko na ayokong buksan, pero hindi ko rin maisara. Tahimik. Isang mahabang tahimik. Hanggang sa nagsalita siya. "Patricia," anya, malamig, iyon ay panlilin lang ng kaaway. Napapikit ako. "Pastor, pero paano kung hindi? Paano kung hindi ito panlilin lang, kundi paanyaya?" "Hindi." Tumayo siya. "Ito ang ginagawa ng demonyo sa mga malalapit na sa katotohanan, pinapahina ang loob, pinapapasok ang damdamin, pinaparamdam na may alternatibong landas. Pero ang alam nating totoo, ito lang, walang ibang tagapamagitan kundi si Kristo. Ang lahat ng panalangin sa sinumang iba ay idolatria. Gawa ng kaaway. At kung papayag ka dyan, magiging kasangkapan ka niya." Parang sinuntok ang dibdib ko. "Pastor, halos humikbi ako, pero hindi ba't ang bunga ng dasal niya ay buhay? Wala po bang saysay yon? Hindi ba't si Kristo pa rin ang pinarangalan sa dulo?" Umiling siya. Maging ang mga demonyo ay kayang gayahin ang liwanag. Hindi lahat ng himala ay banal. Gusto kong sumagot. Gusto kong ipagtanggol ang nakita ko. Pero ramdam ko sa tono niya, tapos na ang usapan. "Pinapayuhan kita," dagdag niya, "na mag-ayuno at magdasal para sa kalinawan. Baka ito na ang huling pagkakataon mong bumalik." Tumayo ako. Hindi na ako lumingon. At habang papalabas ng simbahan na ilang taon kong tinawag na tahanan, ramdam ko ang unti-unting paghihiwalay ng isang buong pagkatao. Sa mga sumunod na araw, hindi na ako kinausap ng mga dating kaibigang churchmate. Sa group chat ng ministry, wala nang reply sa mga mensahe ko. Sa ospital, ang mga kasamang protestante, biglang naging malamig. Parang hindi ako umiiral. Pero sa gitna ng katahimikan, may tatlong tinig na patuloy na kumakatok. "Patricia, si Mara Elena, isang gabi, kumain ka muna bago ka umuwi." "Uy, si Guadalupe, habang nagkakape kami sa break room, sinamahan kita sa misa noon, kung gusto mong magtanong tungkol sa dasal, andito lang ako." At si Carmen, isang gabi habang magkasabay kami sa elevator, biglang nagsabi, "Alam mo, matagal ko ng dasal na magkaroon tayo ng kasamang tulad mo." Hindi ko akalain na mula sa mga taong tiningnan ko noon bilang naliligaw, matatagpuan ko ang mga yakap na hindi ko nahanap sa sarili kong pamilya ng pananampalataya. Nagdesisyon ako.
Pumunta ako sa simbahan ng San Diyos. Hinanap ko ang pari. Padre, sabi ko habang nanginginig, gusto ko pong magtanong kung paano maging Katoliko. Tinapik niya ang mesa. Tumango. Maraming tanong. Opo. Maraming takot. Maraming duda. Pero may tiwala, tanong niya. Tumango ako. Hindi pa buo. Pero lumalalim. Isinama niya ako sa RIE, Rite of Christian Initiation for Adults. Tuwing Sabado ng gabi, sa isang maliit na kwarto sa tabi ng simbahan, nagsimula akong makinig. Magbasa. Magtanong. Magulat. Hindi sila nagtuturo ng pagsamba kay Maria. Tinuro nila na si Maria ay daan, hindi dulo. Ilaw, hindi araw. Ina, hindi Diyos. Bawat sagot na ibinigay nila, hindi sa pilitan, kundi paanyaya. Bawat tanong ko, hindi sinopla, kundi niyakap. Isang gabi, tinanong ako ng facilitator, handa ka na bang magsimula ng personal na pakikipagtagpo kay Kristo sa paraang hindi mo pa naranasan dati? Anong ibig mong sabihin, tanong ko? Handa ka na bang ikumpisal ang lahat ng bumigkis sa puso mo sa loob ng maraming taon? Humina ako ng malalim. Alam kong papunta na kami roon. Ang kumpisal. Ilang araw bago ang takdang araw, hindi ako mapakali. Pinagsusulat ko sa isang maliit na notebook ang lahat ng alaala, bawat panlalait ko sa mga Katoliko, bawat pagngiti habang tinatanggal ko ang mga imahen sa mga kwarto ng pasyente, bawat pagtanggi kong tumawag ng pari sa mga huling sandali ng isang nananampalataya. Hindi ako sigurado kung paano ko ihaharap sa isang tao ang mga kasalanang iyon. Pero alam ko, kailangan kong gawin. Para sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, handa akong aminin. Mali ako. At kailangan ko ng tulong. Akala ko dati, sapat na ang tumingin sa langit at sabihin, patawad, Panginoon. Wala nang kailangan. Walang tagapamagitan. Walang seremonya. Diretso. Simple. Pero hindi pa pala ako humihingi ng tawad ng totoo. Noong araw ng kumpisal ko, ramdam ko ang bigat sa dibdib ko na parang buhat-buhat kong krus. Nakapila ako sa gilid ng simbahan, hawak ang maliit na notebook kung saan isinulat ko ang lahat, hindi lang kasalanan, kundi alaala. Lahat ng ginawa kong laban sa pananampalatayang Katoliko. Lahat ng sinabi kong mapanliit. Lahat ng inalis kong rosaryo. Lahat ng dasal na pinigil kong mangyari. Hindi ko alam kung saan ako dapat tumingin. Sa krus sa itaas. Sa mga kandilang nailawan sa gilid. Sa mga luhodang may marka ng lumang tuhod. Isang lay minister ang lumapit. Hija, handa ka na ba? Tumango ako kahit hindi ako sigurado. Pumasok ako sa kumpisalan, isang maliit na kahoy na kwarto. Hindi kasing dilim ng iniisip ko. May malambot na liwanag mula sa bintana. Sa kabilang gilid, isang mahinahong tinig. Magandang gabi, anak. Magandang gabi po, padre. Unang kumpisal mo ba ito? Opo. Walang dapat ikatakot. Nandito ang Diyos hindi para parusahan, kundi para patawarin. Hindi ako makapagsalita agad. Nagsimula lang akong umiyak. Hindi iyak na may ingay, iyak na parang tuloy-tuloy na ulan. Sabihin mo lang ang nais mong ilabas, sabi niya. At unti-unti, binasa ko ang laman ng notebook ko. Matagal po akong naniwala na maling pananampalataya ang Katolisismo. Tinuruan po ako ng simbahan naming protestanteng huwag igalang si Maria. Tinanggal ko po ang mga imahen sa mga kwarto ng pasyente. Tumanggi po akong tumawag ng pari kahit naghihingalo na ang tao. Tinuro ko po sa mga anak ng Diyos na mali sila na idolatriya ang ginagawa nila. Tigil. Hikbi. Nagbiro po ako sa likod ng mga nagrorosaryo. Pinagtawanan ko po ang mga naglalakad paluhod. Tinawag ko pong sayang ang mga dasal na iniaalay sa mahal na ina. Isa-isang piraso ng kaluluwa ko ang tila tinutukoy ko sa bawat salita. Hindi ito tulad ng dati kong panalangin. Hindi ito parang checklist. Ito ay paglalantad. Hubad. Walang proteksyon. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras, natapos ko rin ang lahat. Napahawak ako sa dibdib ko. Pagod. Pero magaan. Tahimik ang pari. At saka siya nagsalita. Anak, ang bawat pagsisisi mo ay tinanggap ng Diyos. Sa ngalan ni Kristo at ng kanyang simbahan, pinapatawad kita sa lahat ng kasalanan mo. Go in peace. Hindi ko alam kung paano lumabas ng kumpisalan.
Hindi ko na maalala kung paano ako nakarating sa pintuan. Basta ang natatandaan ko lang, para akong lumabas sa kulungan na ako rin ang nagtayo. Kinabukasan, sa isang misa ng Sabado ng gabi, tumanggap ako ng unang komunyon. Nakaayos ako, puting blouse, simpleng palda. Nakaupo sa pangalawang row, nanginginig ang mga kamay ko. Kasama ko ang mga bagong katekumenong tulad ko. Magkakakilala na kami. Pero walang sinuman ang makakaintindi sa bigat ng moment na yon para sa akin. Lumapit ako sa altar. Cuerpo de Cristo, sabi ng pari. Amen, sagot ko at tinanggap ang Eukaristya. Walang kidlat. Walang tunog ng trompeta. Pero sa loob ko may tahimik na pagsabog. Parang tinanggap ako. Parang sinabi ng langit, pwede ka rito. Ilang linggo pagkatapos, sa araw ng aking kumpirmasyon, pumili ako ng bagong pangalan sa pananampalataya. Maria Guadalupe. Hindi ko alam kung bakit eksaktong yon. Pero parang naramdaman ko, kailangan kong ibalik ang dangal sa pangalang ilang ulit kong binaliwala. Doon ko rin naranasan ang kakaibang katahimikan. Hindi panlabas, kundi panloob. Para akong nareset. Nilinis. Inayos. Pero habang unti-unti kong binubuo ang bagong ako, ang lumang ako'y unti-unting nawawasak. Dumating ang araw na sinabi ko sa nanay ko ang totoo. Nay, sabi ko habang nasa kusina kami. Nagpabinyag po ako bilang Katoliko. Tapos na po ang proseso ko sa simbahan. Katoliko na po ako ngayon. Napatigil siya. Hawak ang kutsara. Nakatingin lang sa akin. Patricia, bakit mo ginawa yan? Nay, kasi alam kong ito ang totoo. Umiling siya. Dahan-dahan. Tapos napaiyak. Lahat ng itinuro namin sa iyo tinapon mo. Hindi ko itinapon, Nay. Tinuloy ko lang hanggang sa dulo. Hindi niya ako sinagot. Tumalikod siya. At hindi na kami muling nag-usap ng matagal pagkatapos noon. May mga pinsan akong tumigil sa pakikipag-usap. Ang ilang kaibigan ko sa simbahan dati, binlock ako sa social media. Wala na rin akong imbitasyon sa mga dating pagtitipon. Tahimik ang mga umalis. Pero mas tahimik ang lungkot ng mga naiwan. Sa mga panahong iyon, tuwing gabi, nauupo ako sa kama, hawak ang rosaryo sa isang kamay, at isang tanong ang paulit-ulit sa isip ko. May intindihan din kaya nila balang araw? Sa loob ng maraming taon, ang rosaryo ay para sa akin parang anting-anting. Walang silbi, puro drama, puro pag-uulit. Sinasabi ko noon, bakit ka pa ulit-ulit ng dasal kung naririnig ka naman ng Diyos sa una pa lang? Pero ngayon sa tuwing 3:00 ng madaling araw ay hindi ko na kaya ang katahimikan ng ospital o ang bigat ng isang batang may stage 4 na leukemia, doon ko na lang siya kinakapkap mula sa bulsa ng uniforme ko. Sa kanang kamay, rosaryo. Sa kaliwa, pulse oximeter. Noong tinanggap ako bilang Minister of Health ng aming parokya, hindi ako agad naniwala na totoo. Akala ko, pansamantalang tulong lang ako. Pero ang sabi ng pari, Patricia, hindi lang kaalaman ang hinahanap namin, kundi puso. At ang puso mo, ginising sa tamang oras. Simula noon, ako na ang naatasan tumulong sa mga pamilya ng may sakit, sa ospital, sa bahay, sa simbahan mismo. Hindi bilang eksperto, kundi bilang saksi. Hindi lang ako nagbibigay ng gamot o checklist ng instructions. Dinadala ko na rin ang dasal. Ang katahimikan. Ang pag-asa. Minsan, habang inaasikaso ko ang isang batang may seizure sa EA, napansin kong may larawan ng Santo Nino sa ilalim ng unan. Dati, automatic kong itatabi iyon. Hindi dahil masama akong tao, kundi dahil tinuro sa akin na mali iyon. Pero ngayon, hinawakan ko lang ito, marahang isinantabi sa gilid para hindi masagi ng gilain. Tapos tahimik akong nagdasal, Panginoon, sa pamamagitan ng batang ito, hayaan mong maramdaman ng kanyang pamilya ang yakap mo. Sa mga koridor ng ospital, mas marami ng ngayong ngiti ang sumasalubong sa akin kaysa tanong. Hindi dahil sa pangalan ko, kundi dahil sa kung paano ako tumingin. At sa gitna ng lahat ng pagbabagong ito, muling bumalik si Donna Magdalena sa buhay ko. Nakita ko siya minsan sa misa, may dalang basket ng bulaklak. Parehong aura, mapagkumbaba, taimtim. Nang makita niya ako, nilapitan niya ako agad. Hindi niya ako bineso. Hindi niya ako tinapik. Yumakap siya ng mahigpit. At habang yakap niya ako, bumulong siya. Alam ko. Alam kong darating ka rin. Mula noon, para na siyang ina sa akin.
Hindi sa paraang magulang kundi tagagabay. Tinuruan niya akong magdasal ng rosaryo, hindi lang bilang panalangin, kundi bilang paglalakbay. Sabi niya, bawat Hail Mary, isang hakbang yan kasama ang ina papunta sa anak. At ngayon, sa bawat pagtulong ko sa mga pasyenteng naghihintay ng resulta, sa mga amang hindi alam kung may cancer ang anak nila, sa mga inang pilit tinatanggap na wala ng lunas ang sakit ng asawa nila, sinasabi ko lang. Magdasal tayo. Kahit hindi mo alam ang sasabihin. Kahit iyak lang muna. Basta buksan mo yung puso mo. At minsan, may mga nagulat. Ikaw, Katoliko ka na? Hindi halata sa iyo noon. Umiti lang ako. Hindi rin halata sa sarili ko. Hindi ko akalain na isang gabi sa prayer meeting, habang nagkukwento ako ng karanasan ko, ay lalapit sa akin si Joselito, isa sa pinakamatagal kong kasamang evangelical nurse. Tahimik siyang lumapit pagkatapos ng session, may hawak na Biblia. Pwede ba kitang makausap? Bakit? Tanong ko. Hindi ko pa alam kung anong nararamdaman ko pero simula nang marinig ko yung nangyari kay Miguel Angel at yung lakas mong sabihin na hindi mo na kayang ikaila ang nakita mo ewan. Parang gusto kong malaman kung totoo nga tong lahat ng sinasabi mo tungkol sa Birhen. Sa Eukaristya. Sa simbahan. Hindi ako sumagot agad. Umiti lang ako. Joselito, sabi ko, kung handa kang magtanong may mga taong handang sumagot. Hindi para kumbinsihin ka. Para samahan ka. Bago siya umalis, binulungan niya ako. Kung totoo man tong lahat sana, hindi ako huli. Sa gabing yon, habang naglalakad ako pa uwi, hawak ang rosaryo sa bulsa, sumilip ako sa langit. Walang bituin. Maulap. Tahimik. Pero sa puso ko, malinaw. Hindi ako nag-iisa. At hindi ako tinawag para lang maniwala, kundi para magsama ng iba. Kung may nagsabi sa akin noon na isang imahe ang magdadala sa akin sa puso ni Kristo, tatawanan ko siya. Hindi nang basta tawa, kundi nang may konting awa pa. Kasi noon, para sa akin, ang sinumang naniniwala sa kapangyarihan ng isang estatwa ay bulag. Naligaw. Kaawa-awa. Pero ngayon, 5 taon matapos kong maranasan ang gabi na bumaliktad ang buong mundo ko, masasabi ko ito ng buong loob. Doon ako natagpuan ni Kristo, sa panalangin ng isang ina, sa luha ng isang rebulto, sa katahimikan ng isang himala. Sa mga nakaraang taon, marami ang nawala. Wala na ang mga dating kaibigan kong evangelicals. Hindi na rin ako kinakausap ng ilang kapamilya. Ang ina kong si Donna Elena, hanggang ngayon, tahimik kapag pinag-uusapan ang pananampalataya. Pero hindi na ako naghahanap ng palakpak. Kasi natagpuan ko na ang tahanan. Araw-araw, bago magsimula ang trabaho sa parokya bilang health minister, dumadaan ako sa kapilya. Hindi para humiling ng mas madali, kundi para humingi ng tibay. Tinitingnan ko ang imahe ni Maria, si Guadalupe, na may matang hindi nakatingin sa akin, kundi sa langit. Parang sinasabi, dito ka tumingin. Ako'y kasama mo lang. May mga araw na puno ng saya, bagong buhay, batang gumaling, pamilyang nagbalikan. Pero may mga araw din na hindi madaling tanggapin, tulad ng cancer na bumalik, sanggol na hindi na umabot, magulang na hindi na muling bumangon. At sa mga gabing iyon, sa gitna ng kapilya, walang ibang tunog kundi ang panginginig ng puso ko, tinuturo ko ang langit gamit ang mismong panalangin na tinutulan ko noon. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Hindi ako naniniwalang pinalitan ni Maria si Kristo. Mas lalo kong minahal si Kristo dahil sa Kanya. Siya ang nagturo sa akin ng kababaang loob. Siya ang nagpakita sa akin kung paano manalangin kahit walang salita. Siya ang nagdala sa akin sa mga sugat ni Jesus, at doon ko na lamang may puwang pala ako sa Kanyang panig. Sa mga sharing, kapag kinukwento ko ang nangyari kay Miguel Angel, may mga umiiyak. May mga natatahimik. At may mga tumatawa, hindi dahil hindi naniniwala, kundi dahil hindi makapaniwala na ako, ang dating tagabura ng mga rebulto, ay isa na ngayong tagapagtanggol ng mahal na ina. At minsan, may sumusubok pa ring humamon. Hindi ba't si Kristo lang ang dapat sambahin? Ngumingiti lang ako. At sa tulong ni Maria, doon nga ako dinala. Noong nakaraang linggo, habang nag-aayos ako ng mga kandila sa gilid ng altar, lumapit sa akin si Miguel Angel. Mas matangkad na siya ngayon. 12. May bitbit siyang maliit na bulaklak sa kamay. Para kay Mama Mary, sabi niya, sabay lagay sa paanan ng imahe.
Tinapik ko siya sa balikat. Kamusta ka na, anak? Masaya po. Sabi ni Mama, ikaw na daw po ang tumutulong sa mga nanay na tulad niya. Sabi ko po, buti na lang. Pag-alis niya, naiwan akong nakangiti. Sa huling bahagi ng araw, bago isara ang simbahan, naupo ako sa harap ng imahe ni Maria. Walang dasal. Walang sermon. Tahimik lang. Kumuha ako ng kandila. Sinindihan ko. Pinatong sa paanan niya. At sa katahimikan ng kapilya, bumulong ako. Salamat dahil hindi mo ako sinukuan. Sa dulo, hindi himala ang nagtulak sa akin. Hindi debate. Hindi libro. Kundi isang ina, tahimik lang pero matyaga. Nasa loob ng maraming taon, habang tinatawag ko siyang idolo, inyuyuko niya lang ang ulo niya at sinabing, balang araw, anak. At ngayon, ako na ang nagsasabi sa iba. Balang araw, baka mapagtanto mong yung tinatawag mong pamahiin ay mas tunay pa pala kaysa sa lahat ng aklat mong nabasa. Kung may taong pumapasok sa isip mo habang binabasa mo ito, yung taong akala mong hinding-hindi magbabago ng isip, yung matigas ang puso, yung laging may pangungutya kapag usapang pananampalataya, ipagdasal mo siya. Baka balang araw, siya naman ang magsindi ng kandila. At kung gusto mong malaman kung paano tinutulungan ng pananampalatayang ito ang mga taong dumaraan sa pagdurusa, kung paano ang mga dasal kay Maria ay hindi taka sa realidad kundi tulay sa kaginhawaan. Yan ang susunod nating pag-uusapan. Mag-subscribe ka. I-click ang bell icon. Dahil minsan, ang sagot sa dasal ay hindi sigaw mula sa langit, kundi isang bulong mula sa isang ina.